Noong una, kahit na nagkasala ang tao, hindi pa rin nawala ng pag-asa ang Panginoong Diyos. Kung kaya't sa pagdaan ng panahon ay unti-unti niyang isinagawa ang kanyang planong tipunin muli ang mga tao. Inumpisahan niya ito sa pagtitipon sa kanyang bayan na siyang magiging bayan ng Israel. Sa pagdaan ng maraming mga taon, sa kumpas ng pagsuway at pagbabalik loob ng mga tao sa Diyos, ay unti-unti niyang tinuruan ang kanyang munting bayan ng kung paano ang kumilala sa kanya, kung paano siya susundin at susundan. At nang nahinog na ang panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang salitang nagkatawang tao, si Jesus, upang itatag ang kaharian ng Diyos dito sa sanlibutan. Kung tutuusin, si Jesucristo nga ang pagsasapersona ng kaharian ng Diyos, na bagaman sa lupang ito'y naumpisahan na, ay magiging ganap na ganap sa wakas ng panahon. Si Jesus ang nagtatag ng simbahan. Doon sa tanyag na talata 16 ng 16 na kabanata ng Mabuting Balita ayon kay San Mateo, kung saan sinabi ni Pedro sa inspirasyon ng Espiritu Santo na si Jesus ang Kristo, ang sugo, ang anak ng Diyos na buhay. Doon di itinatag ni Jesus ang simbahan matapos niyang italaga si Pedro bilang bato, matibay na bato. Bato na kahit naging marupok nang itanggi niya si Kristo sa harap ng isang kasambahay, ay muling naging matatag dahil nagsisisi siya. Ang simbahang itinatag ni Kristo Jesus ay ang simbahang lumaganap sa buong sanlibutan, pangkalahatan, pang-uri na sa salitang Griego ay Katolikos, universal, pangkalahatan, para sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, kaya tinatawag na simbahang Katolika. Ang simbahang ito'y banal sapagkat ang ulo ng simbahan ay si Jesucristo. Ang simbahang ito'y banal sapagkat ganito mag-alaga si Jesucristo, nagpapabanal. Ang relasyon ni Kristo at ng simbahan ang siyang huwara ng relasyon ng mag-asawa. At ang pagkakaisa ng simbahan ay salamat sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa bisa na rin ng mga pananalangin ng mga bumubuo sa simbahan. Bagaman ang simbahan mismo ay banal dahil kay Kristo, minsan naman tayo ang ginawang maging bahagi ng simbahan ay karaniwang nakakalimot magpakabanal. Tayo pa nga mga mananampalataya na nagsasabing bahagi tayo ng simbahan ang nagiging lunod minsan sa kasalanan, sa pagkamakasarili, at ito'y kahiyahiya, sapagkat sa halip na maging sanhi ng pagkakaisa ng simbahan sa pangangalaga ng punong pastol ng Roma, ang humalili kay San Pedro, ay maging sanhi ng pagkakawatak-watak. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit